Kaya ako, bilang tagapagmana ng Junhao, dapat talaga, alagaan ko ang bawat isa sa inyo rito. Teka lang, Chongyao. Bili lang ako milk tea. Huwag ka na kasi tumayo. Salamat. Halika, order na lang tayo. Take out order. Milk tea, di ba? Milk tea. Dagdag tayo ng pearls. Boba, coconut, tsaka sago, purple rice. Treasure Conji na lang. Oo nga. Treasure Conji. Hindi ba parang kadiri naman? Ulo mo yata yung may tama, hindi binti. Walang kuryente? Wala, paano yan? Parehong walang ilaw at tubig. Ano? Pwede mo bang... Hindi. Ay, boss. Ang dilim kasi ko pala yan. Kaya mo bang ibalik yung kuryente? Parang sira Si eh. Wujun tanungin mo, wag ako. Boss, teka lang naman. Pwede ba akong sumabay sa kotse mo? Naalala ko may hotel na malapit sa bahay mo. Doon muna ako sana ng isang gabi para makaligo. Ayoko. Ay, ganun? Article 1076 of the Civil Code. If both spouses voluntarily divorce, they must sign a written divorce agreement. Sino yan? Ako to. Tinakot mo ako, boss. Ikaw yung mas nakakatakot. Walang sumasayaw ng ganyan, lalo na dito sa opisina ng 10 oras ng gabi. Hindi ako sumasayaw. Nagpapapawis lang ako. Gusto kong mainitan, malamig. Sige, pwede mong gamitin yung banyo ko ng 1 oras. Ano, ayaw mo? Eh di wag. Teka! Sabi na may paki ka din sa mga empleyado mo. Dahil dyan magsisika pa ako lalo. Boss, salamat sa pagpapahiram sa akin. Walang nagbago mula nung umalis ako. Hindi ba siya nagluluto? Pinagamit niya sa akin yung banyo. Ipagluluto ko na lang siya. Kung tutuusin, hindi naman niya katulad yung mga napapanood ko. Kung saan nai-inlove agad yung lalaki. Pag natikman nila yung luto ko. Ano kayong pwede rito? La 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 la。太阳公公回家了，月亮姐姐当空照，小蓝猫快睡觉，梦里星星在微笑，小蓝猫一
makatulog ulit ako. Sobrang lasing ako na. Tapos magising ko kinabukasan, wala na siya. Tapos may pera sa tabi ko, 500. Talaga? 500? Oo, hindi ba masyadong maliit yun? Hindi. Ibig ko sabihin, binibenta mo sarili mo, di mo pa nga siya hinahire. Ano ka ba? Huwag kang maingay. Hinaan mo lang. Daig mo pa yung may megaphone eh. Ang importante rito, kailangan mo tong ilihim para sa akin. Best friend kita, ikaw lang ang nakakaalam nito. Okay, paano kung may ibang makaalam? Patay ang social life ko nun. Paano ako makakapag-stay sa Junhong? Kaya please lang. Ang pinakamasakit sa lahat, wala akong kahit na anong maalala. I mean, paano nangyari wala akong maalala? Tapos hindi ko pwedeng itanong sa kanya yun. Huwag ka nga tumawa. Makinig ka sa akin, Chen. Seryoso ako, ha. Binabalaan kita. Bago ako magkaroon ng anumang progress kay Chongxi, kailangan mo na maging mabait kay Chong Yao, okay? Importante ang panahong to, kaya huwag mo na akong bigyan ng problema. Saka kailangan mo ring ayusin ang reputasyon mo, di ba? Hindi. Pag ginawa kong paborito si Chang Yao, ibig sabihin minamaliit kong mga babae. Dapat pantay ang pagtrato ko sa lahat at hayaan silang ipakitang kaya nila. Okay. Sige. Sinabi mo eh. Yung kaibigan mo, kumusta? Anong connection mo ron? Concerned lang ako sa iyo, no? So, sino yung nasa bahay mo? Bago ka mawala ng amnesia, di ba siya pwedeng mawala? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Bukod sa akin, wala ka ng ibang kaibigan. Sabihin mo na nga. Sige. Titingin ako sa WeChat moments. Titingnan ko kung ilan ang interesado makaalam sa nakakahiyang mga kwento ni Ujun. Sus, nagagawa mo pang mag-post sa WeChat? Ha? Magpa-post ka? Ujun, may 500... Uy! Huwag kang mag-post! Sabi mo mag-post yan eh! Huwag magulo, baka Huwag mong mapindot mo nga pindutin to. yan! Baka Akin na yung mapindot mo cellphone nga mo! to. Sige ka! Akin na! Taning, tingnan mo yung ginagawa ng dalawang boss natin. Ganyan ba talaga sila ka-weird? Ganyan lang yan. Ganyan ang ginagawa nila araw-araw. Tungkol kay Atty. Chen, alam mo ba yung mga sikreto o hobbies niya? Bakit? Gusto mo ba siyang pagchismisan? Sure ka na gusto mong pagchismisan ng boss? Delikado yun. Kailangan kong sumugal. Hindi pwedeng magpamanipula na lang ako sa kanya. Nakakaduda ang mga kilos niya. Kung malalaman ko lang ang mga tinatago niya, hindi niya na ako magagawang kontrolin, di ba? Kalahating oras na. Naimpacho kaya siya? Di umubra yung gamot mo. 30 minutes na ako nakaupo rito sa toilet, pero wala pa rin senyalis ng antok. Dapat siguro, medyo tagalan mo pa. Niloloko mo ba ako? Grabe. Inabot siya ng 40 minutes. Mukhang nahirapan talaga siya. Baka dahil dun kaya laging mainit ang ulo niya. Kahit talaga ang mga powerful na boss na gaya niya, may sarili ring mga problema. Ituloy mo lang, kaya mo yan! Ano yung nandito sa banyo? Nagustuhan mo ba? Napansin ko kasing ang tagal mo dyan kanina kaya nilagyan ko ng seat cushion yung toilet para maging komportable ka. Kumusta? Ang bait ko, di ba? Ano ibig sabihin nung ituloy mo lang, kaya mo yan? Imported na gamot to na pinabili ko sa abroad, effective to sa constipation. Constipation? Boss, hindi mo kailangang mahiya tungkol sa bagay na yan. Palagi kang busy sa work, tapos kulang din ang tulog mo.
Kaya normal lang na makonstipate ka minsan. Makakatulong ang pagkain at supplements. 125 ang presyo niyan. Di ka busy? Mag-overtime ka this week. At ito, di yan pambayad ng utang. Hindi ako naniniwala. Kung nahuli mo ako last time, ako naman ang makakahuli sa'yo ngayon. Gusto kong malaman kung ano bang mga sikreto mo. Gabi na. At sa suot niya, mukhang hindi siya pupunta sa office. At mukhang nagmamadali siya. Mukhang merong nangyayari. Teka. Ayoko na. Hindi niya naman siguro ako nakita. Ay, nakakapagod. Boss, nandito ka rin? Ano ginagawa mo? Nagja-jogging. Ikaw? Nagja-jogging ka na nakapajama? Hindi naman bawal, di ba? Saka hindi ako makatulog eh. Kaya naisip kong tumakbo sandali. Sige, may 10 kilometers pa ako. Sumama Ha? ka. Hindi na kailangan. Naabot ko na ang exercise quota ko eh. Ikaw na lang, boss. Ingat ka ah. Simula bukas, itigil mo na yan. Anong ititigil? Yung pagde-decorate sa toilet at pag-stock mo sa akin. Parang ang bastos naman ang dating ko niyan. Totoo naman ang pinapakita kong concern ah. Di ko kailangan yan. Chungyaw, kahit gaano ka pa katagal sa Junhak, abogado ka pa rin dun sa ngayon. At kahit di kasing halaga ng oras kung oras mo, sayang din yan. Huwag mong aksehin sa mga ganyang bagay. Boss, sandali lang. Ginagawa ko lang to para sumaya ka kasi pag sumaya ka na, baka makasali na ako sa kaso. Nagawa ko ng pag-aralan ng lahat ng mga case file. Gusto ko makagawa ng may pakinabang. Uwi na ako, boss. Bukas ng 2 p.m., i-meet mo yung client. Isasali mo na ako sa kaso? Mas okay na yun kaysa umaali-aligid ka sa akin. Salamat, boss! Gagalingan ko! Yes! Boss, kung may gagawin ka, bumalik ka na lang muna sa office. Sasabihin ko na lang pag nandyan ang client. Huwag na. Hindi ako naghihintay. Pag na-late siya, wala na siyang chance na makatrabaho pa ako. Palibasa, hindi ka sanay sa matinong law firm. Sanay kang ikaw ang humahabol sa client. Baguhin mo na yung bad habits na nakuha mo sa ibang law firm. Attorney, nandito na po ang client. Hi, sorry I'm late. Na-traffic kasi ako. Ito nga pala yung assistant kong si Chang Yao. Nakapirma na siya sa NDA at makakasama natin siya sa case. Have a seat. Okay. Si Bai Xingmang. Siya si Lian. Oo. Yan yung lahat ng info na nakolekta namin. Pakitingnan nyo na lang. Base sa materials at recordings na binigay niyo, may ilang detalye pa kaming kailangang i-confirm sa inyo.
Pagbalik ng ex-husband mo sa China, binuo niya ang Tuan Tuan Online noong March 2019. Pero hindi niyo agad ni-register ang kasal niyo sa Civil Affairs Department hanggang sa April 5, 2019. Tama ba? Tama yon. So kay Shujo ng Tuan Tuan Online bago kayo ikasal. Sandali. Kinasal kaming dalawa noong March 2, 2019 sa Las Vegas, USA. Kung ni-register ang kasal namin sa ibang bansa, may effect ba yun domestically? May ebidensya ako. May video recording ako nung kasal. Kung gusto mong maging effective sa China ang kasal na ni-register abroad, kailangan yung i-notarize at i-certify ng Secretary of State saka i-send sa Chinese Embassy sa US for authentication. Ni-register lang sa Las Vegas ang kasal nyo. Kahit nagkaroon ng wedding, hindi yun effective kung walang authentication. Bakit masyado namang komplikado? Yung mga kagaya ni Shujo na more than 10 years tumira sa US, alam nila ang tungkol nun, di ba? Oo. Ibig sabihin, sinadya niya talaga. Bago kami nagkakilala, wala siyang connection sa entertainment industry. Nang ikasal kami, ang Chuan Chuan Online ang nagsilbing simbolo ng pagmamahalan namin. Gusto ko sana talagang maging well-established ng kumpanya sa industriya. Kaya naman ginamit ko ang resources ko para makapang-akit ng investments at makapag-promote ng maraming project. Alam mo yon, di ba? Di ba dahil sa mga connection ko kaya nabenta ang film and television rights? Inisa-isa ko yung mga kumpanya at kinausap ko sila. Tapos ngayon sinasabi mong wala yung anumang kinalaman sa akin? Miss Bai, ipapaalala ko lang na I get paid by the hour. Okay lang. Babayaran ka namin, attorney. Mabuti. May halaga ang pera. Pero ang oras ko, di matatawaran. Kahit makuha mong simpatsya ng lahat, wala na yung mababago. Kaya gusto kong mag-focus ka sa kaso at kumuha ka ng impormasyon para malaman natin kung paano ititrace ang hidden assets niya. Sige. Tama ka nga. Miss Bai, huwag ka mag-alala. Magaling si Attorney Chen. Siguradong mababawi mo kung anong para sa'yo. Hindi naman yung mga material na bagay ang inaalala ko. Kahit nakaranas ka ng mga hindi magandang bagay, naniniwala akong nandyan lang ang fans mo at nakahandang sumuporta. Sumisikat na ang mga show mo. Hindi magtatagal. Magsisisi yung umagrabyado sa'yo. Nakapanood ka na ng show ko? Fan ako ng Ling Yao strategy. Ang galing mo ron. Salamat, Attorney Chong. Ingat po kayo, Miss Bai. Boss. Ang lungkot kanina ni Bai Xingmang. Tapos bigla mong nabanggit yung bayad sa'yo. Hindi ba medyo may pagka-insensitive yun? Kung mahalagang sensitivity, para saan pang lawyers? Pero ang ganda ng personality niya, ha? Hindi siya umatras sa kabila ng ginawa mo. At gusto pa rin niya makipag-cooperate. Tandaan mo, sa anumang field, kapag mahirap kang palitan at walang katulad ng skills mo, kahit pangit ang ugali mo, yung ibang mag-a-adjust sa'yo. May point ka. Mukhang nagkataon ding sinuwerte ka ngayong araw. Nakaligtas siya sa self-destruction dahil sa talim ng dila mo kanina. Nakaligtas siya? Malamang napalitan ng inis yung lungkot niya. Kaya ngayon, mas mabibigyan niya na tayo ng case information. May contingency fee siya sa akin. Kaya apektado ng outcome ng kaso ang income ko. Pera ko lang ang mahalaga sa akin. Hindi kung ang magiging masaya ba siya o hindi. Naiintindihan mo? Okay, naintindihan ko. Pwede ko bang malaman kung ano yung ratio? Dapat di ko na tinanong, sorry.